Magandang hapon, Dante. Gaano na ba karami ang naghain ng kanilang COC para sa national positions? June, batay nga sa pahayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos na mag-closed ang COC filing ngayong alas 5 ng hapon, may 17 kandidato bilang senador ang nakapaghain na ng kanilang mga COC at 15 naman bilang mga party list organization. So sa kabuuan, dito lamang yan partikular sa tent city ng Manila Hotel ay nasa 32 yung nakapaghain ng kanilang COC at ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of the Nomination. At mamaya daw alas 7 ng gabi, June, ay magbibigay muli ng update ang COMELEC para naman sa kabuuang mga nakapaghain ng kanilang COC sa buong bansa. Likas sa mga Pilipino ang hindi agad sumusuko sa laban kahit ilang beses pang natalo. Ito ang pinatunayan ng mga unang naghain ng Certificate of Candidacy o COC ngayong araw sa tent city ng Manila Hotel na venue ng COC filing ng national candidates. Si Dr. Joey Montemayor kumakandidato bilang senador sa ilalim ng Partido Federal ng Maharlika. 2022 national and local elections ay tumakbo itong presidente pero hindi pinalad. Nalulungkot anya siya sa kalagayan ng health sector sa bansa. Masyadong napapabayaan ng ating health sector, no? Mga nurses, doctors, lalo na sa ating gobyerno, no? Napakababa ng sweldo. So nawawala ang motivation to serve. Samantala, si Alexander Encarnacion naman ay 2 beses nang natalo sa tinakbuhang national position. 2019 midterm elections bilang senador, kumandidatong pangulo noong 2022 elections at ngayon ay muli siyang susubok naman sa senatorial race. Ang pangako niya, gagamitin ang sariling imbensyon para wakasan ang krimen at korupsyon sa bansa. Under laissez ko sa popotresyo, malabo na pong mangyari na kayo pa ay gumawa ng mga illegal na gawain. Pero panawagan niya sa Commission on Elections o COMELEC na sana mailagay na ang pangalan niya sa opisyal na balota. 2 beses na kasing kinansela ng COMELEC ang kanyang COC dahil sa isyu sa kanyang kakayahan sa pangangampanya. Wala po kayong kakayahan ng mangampanya nationwide. So, sa madaling sabi, nuisance po. Ganun po lumalaban. Tulad ni Encarnacion, humihiling rin si Happy Lubarbio sa komisyon na sana payagan na siyang maging opisyal na kandidato. 2022 elections ay sumubok rin siyang tumakbo bilang presidente. The last time that I joined the candidacy was 2022 when I tried to join in the competency of leadership in our country, which is President of the Philippines. But actually hindi ako naka-join as one of the aspirant. Habang ang security guard naman na si Phil De Los Reyes naniniwala na kaya niyang ikutin ang buong bansa para mangampanya. 2022 elections ay idineklara siyang nuisance candidate. Kaya ko naman po ikutin ng Luzon, Visayas, Mindanao base po sa aking kakayahan. Huwag lang ho tayo magmamaliit ng kapwa dahil hindi nyo po alam kung anong meron ng isang tao. Ayon naman sa COMELEC, bagaman tungkulin nilang tumanggap ng COC ng mga kakandidato, sinabi ng komisyon na may kapangyarihan din naman sila na kansilahin ito. Tulad ng nuisance candidate na parang pinaglalaroan lang ang proseso ng eleksyon. Yan na po mismo ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Serafica versus COMELEC. Wala kaming choice, wala kaming discretion kung hindi tanggapin ang COC. Basta ito ay nasa proper form, basta ito ay duly accomplished, basta ito ay notaryado. Bukod sa mga ito, kabilang sa naghain ng COC kanina ay ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino na kasama sa senatorial slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang nakapaghain na rin ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance sa party list group ang Kabayan, ang Bumbero ng Pilipinas, Ako OFW, Aga Party List at Bayan Muna. Ang Bayan Muna Party List ay bigong makakuha ng pwesto noong 2022 elections. Kabilang naman sa mga isinusulong na advokasya ng party list groups ay para sa mga mahihirap at maging paglaban sa divorce bill. Ang ating pong adhikain ay ipaglaban ang mga kapakanan at mga pangangailangan po ng lahat ng magsasaka at mga isda sa buong bansa. Akala lang ng mga babae, protection nila yan. No. The divorce law will favor men, not the women. June, ayon pa nga kay Chairman Garcia, sa kabuuan o sa buong Pilipinas ay wala namang naitalang untoward incident o naging mapayapa ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa unang araw.
Yan man ang ating update. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat ang live mula dito sa Manila Hotel.